Tingnan mong mabuti ang mga larawan. Naglalakad mag-isa ang sundalong Ruso sa kalsada malapit sa Orikhiv, Ukraine. Sa paligid niya, may guho ng tulay at sa harap, mga sundalong Ukranyano. Pagkatapos, ginawa niya ang kakaibang hakbang na bihirang gawin ng sundalo ni Putin. Huminto, ibinaba ang armas at nagsalita. Sumuko siya. May drone sa langit na nagmamasid sa bawat galaw, salita, at kilos ng pagsuko. Narito ang detalyeng magugulat ka. Hindi Ukrainian ang drone na iyon, kundi Russian at pinapatakbo ng mga Ruso. Kinukunan ng video ang sundalong Ruso na pumiling mabuhay. Kamangha-mangha ang mangyayari sa sundalong ito sa susunod na segundo. Pero ang dahilan kung bakit ito nangyayari ay mas nakakabahala pa. Dahil may nasira sa loob ng hukbong Ruso, isang bagay na hindi na kayang kontrolin ni Putin. At ang laki ng nangyayari ay mas malaki pa kaysa sa inaakala mo. Patuloy lang sa panunood, ipapaliwanag namin ang bawat detalye dito para maintindihan kung ano ang ginagawa ng drone na iyon doon at kung bakit. Ang mga sundalong Ruso ay binabantayan ng sarili nilang hukbo habang sinusubukan nilang mabuhay. Kailangan nating talakayin ang isang bagay sa likod ng digmaang ito na tinatawag na gusto kong mabuhay. Noong Setyembre 2022, naglunsad ang intelihensya militar ng Ukranya ng programang parang sobrang simple para gumana. Isang website, isang chatbot sa Telegram, isang linya ng telepono na bukas, 24 na oras bawat araw. Direkta ang alok. Pwedeng makipag-ugnayan ang mga sundalong Ruso na gustong sumuko, tumanggap ng tagubilin para ligtas na pagsuko at matiyak na ayon sa internasyonal na kasunduan ang pagtrato sa kanila. Mukhang katawa-tawa. Bakit nga ba ang isang sundalong Ruso na nasa gitna ng digmaan ay titigil para mag-access ng isang Ukrainian na website at itatakda ang sarili niyang pagsuko? Hindi inaasahan ng lahat, gumana ito. Na-access ang website ng higit sa 48 milyong beses at ang pinakakamanghamanghang detalye, 32 milyon sa mga access na ito ay nagmula mismo sa loob ng Rusya. Ibig sabihin nito, ang mga sundalong Ruso, mga mamamayang Ruso, ay aktibong naghahanap ng paraan para makalabas sa digmaang ito. Ang linya ng telepono ay nakatanggap ng higit sa 26,000 direktang kahilingan, 26,000 sundalo na tumawag, nagpadala ng mensahe o nag-access sa website na humihiling na sila ay mahuli. At heto na, dito talaga nagiging nakakabahala ang lahat. Hindi bumaba ang bilang ng mga sumusuko habang tumatagal, bagkus ay tumaas pa ito simula noong nagsimula ang digmaan. Hanggang katapusan ng 2,000 at 25 lampas 10,000 sundalong Ruso ang nahuli ng Ukranya. At noong 2025 lang, mas maraming sundalong Ruso ang sumuko kaysa sa pinagsamang bilang noong 2022 at 2023. Hindi normal ito sa digmaan dahil karaniwan kumukonti ang nahuhuli habang tumatagal. Ang mga hukbo ay nag-a-adapt at nagpapabuti, pero sa Rusya, kabaligtaran ang nangyayari. Karaniwan, 60 hanggang 70 sundalong Ruso ang sumusuko linggo-linggo, pero kapag lumala ang labanan, tumataas pa ito. Noong mga pagsalakay ng mga Ukrainyano sa rehiyon ng Kursk, umabot sa 350 ang sumuko sa loob lamang ng isang linggo. At mula Hunyo 2023, may isang bagay na hindi pa nangyayari noon ang nagsimulang mangyari. Mas marami ng nahuhuling sundalong Ruso ang Ukraine kaysa nahuhuling Ukrainyano ng Russia. Uulitin ko, mahalaga ito. Russia ang umaatake at nanghuhuli sa digmaang ito. Karaniwan, mas maraming bilanggo ang nahuhuli sa umaatake dahil sila ang sumusulong at pumapalibot, pero baligtad ngayon. Ang mga sundalong Ruso, kahit sila ang umaatake, ay mas marami pang nahuhuli kaysa sa mga nagtatanggol na Ukrainyano. Ipinapakita nito ang malaking kakulangan sa taktika ng mga Ruso at nagpapahiwatig na ayaw na talagang lumaban ng mga sundalong Ruso. Ngunit sino nga ba ang mga sundalong ito? 83% ng mga nahuli ay mga karaniwang sundalo ng infantry. Sila yung literal na nasa unahan ng labanan, humaharap sa mga drone, artilyeriya at mga mina.
13% lang ang mga sarhento at 3% lang ang mga opisyal. Hindi inilalagay ng Rusya ang kanilang mga opisyal sa mga posisyon kung saan maaari silang mahuli. Ginagamit nila ang mga karaniwang sundalo bilang parang karne sa gilingan. May mas nakakagulat pa. 7% ng nahuling bilanggo ay dayuhang bayarang sundalo mula sa 40 bansa, hindi Ruso. Linggo-linggo, may 2-3 bagong dayuhang mandirigma na natutuklasan. Paano nakakakuha ang Russia ng libo-libong dayuhan na lumaban at mamatay sa digmaang hindi naman kanila? Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang isang totoong kwento. Isang 22 anyos na binata mula Timog Africa, naglalaro ng Arma 3 sa Discord kasama ang mga kaibigan habang nasa bahay. Isa itong laro ng makatotohanang military simulation na popular sa mga mahilig sa estratehiya. Nakakuha siya ng pribadong mensahe mula kay Aroba. Dash, ang ganda ng alok. Trabaho sa pribadong seguridad sa Rusya, European sahod, Russian citizenship at edukasyon. Tinanggap niya at lumipad mula Cape Town papuntang St. Petersburg. Pagdating sa Rusya, nag-basic military training siya ng ilang linggo bago ipadala sa frontline sa Luhansk bilang assistant ng tagapaglunsad ng Granada. Noong Oktubre 2024 napatay siya. Labanan. Hindi lang siya ang nag-iisa. Lumabas sa investigasyon na may Russian recruiter na pumapasok sa Discord server ng military games at tinatarget ang kabataang interesado sa taktika ng digmaan. Pero higit pa sa gamer ang target nila. Sa Africa, inilunsad ng Russia ang Alabuga Start na nag-aalok ng trabaho at pag-aaral sa hospitality at gastronomy para sa mga kabataang babae. May libreng airfare, tirahan at sweldo na katulad ng sa Europa. Maraming babae ang pumayag at kinuha ang kanilang mga pasaporte pagdating nila. Imbes sa hotel, dinala sila sa pabrika para mag-assemble ng Iranian drone na ginagamit sa pag-atake sa Ukraine. Nagtrabaho sila gamit ang delikadong kemikal, kulang sa proteksyon at nakatira sa mahigpit na dormitoryo. Ginagawang alipin ng Rusya ang mga babaeng Aprikano para sa paggawa ng armas mula Nepal, India at Cuba. Libo-libo ang na-recruit na kusinero at gwardiya. Pagdating nila, binigyan ng ripol at pinadala agad sa harap ng labanan. Noong Enero 2026 lumabas ang ulat na sumasalamin sa kalagayan. Isang sundalong Aprikano ang tinalian ng mina at pinilit tumakbo sa posisyon ng mga Ukrainyano para pasabugin ang bunker. Ginamit nilang bomba ang isang tao. Balik tayo sa mga sundalong Ruso. May isa pang issue. Halos 1/4 ng nahuli ay nagsabing naloko o pinilit silang sumali sa militar. 1 sa 4 ay ayaw nandoon. 40% may kriminal na record. Pinapalaya ng Rusya ang mga preso at iniaalok ang kapatawaran kapalit ng serbisyo militar. Pero hindi lang kriminal ang kasama. Nagsimulang bumuo ang Rusya ng mga tinatawag nilang infected na unit sa bansa. Minomobilisa at ipinapadala sa unahan ng labanan ang mga sundalong may tuberculosis, human immunodeficiency virus at iba pang malulubhang sakit. Ang mga lalaking dapat ginagamot sa ospital ay parang disposable at karamihan walang sapat na pagsasanay, itinatapon sa direktang pag-atake sa matitibay na posisyon. Ang pagsuko nila ay bahagi lang ng kwento. Sa pagtatapos ng 2024, mahigit 25,000 sundalo ang basta na lang iniwan ang kanilang mga unit sa Central Military District, 25,000. Hindi natin pinag-uusapan ang pagkakahuli sa labanan. Pinag-uusapan natin ang mga sundalong kinuha ang kanilang mga gamit at naglaho. Mas piniling ituring na mga deserter kaysa magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa ilang bahagi ng frontline, naging parang medieval na ang sitwasyon. Noong Disyembre 2025, iniulat na may mga sundalong Ruso na nagpaplanong kainin ang mga kasama nila dahil sa kakulangan ng pagkain. Literal na nagugutom ang mga sundalong Ruso sa mga trintsera, habang si Putin ay nag-aanunsyo ng mga tagumpay sa telebisyon. Kaya, narito ang orasan, nagkasala ng FOMO, walang namatay, ibinagsak at nagkasala ulit sa loob ng 2 linggo.
Para subukang mapanatili ang daloy ng mga recruit, malaki ang tinaas ng Russia sa mga bayad. Tumaas ng 400 at 50% ang mga bonus mula 2,000 at 24 hanggang 2,000 at 25. Sa simula ng 2,000 at 26, may ilang rehiyon na nag-alok ng katumbas ng 30,000 dolyar. Pero kahit ang mga ganitong kalaking halaga ay hindi pa rin sapat. Kumakalat ang kwento ng mga sundalong putol ang bahagi ng katawan, traumatized, hindi nakakauwi, at maraming pamilyang walang natatanggap. Pinapatay ng mga komandanteng Ruso ang mga sundalong ayaw sumunod. Tinatawag itong ziramento at inililista silang nawawala para di makuha ang benepisyo. Mahigit 100 komandante ang napatunayang responsable sa pagpatay ng sariling tauhan. Naiintindihan mo na ba ngayon ang ginagawa ng drone ng mga Ruso? Naglagay ang hukbong Ruso ng mga espesyal na unit sa likod ng kanilang mga linya na may iisang misyon: barilin ang sinumang sundalo na susubok umatras o sumuko. Kapag kulang ang sundalo sa lupa, gumagamit sila ng mga drone para habulin ang mga sundalong Ruso, gaya ng nangyari sa Orekiv. Ang sundalong iyon, naglalakad mag-isa sa sirang kalsada, ay ibinaba ang baril niya. Sumusuko siya sa mga Ukrainyano, pinili niyang mabuhay, pero ang drone ng mga Ruso na kumukuha ng video sa kanya ay may ibang utos. Ilang segundo matapos ang mga larawang nakita mo sa simula ng bidyong ito, pinaputukan ng drone na iyon. Napatay ang sundalo bago pa man siya maabot ng mga Ukrainyano. Ang kanyang pagsuko na naitala ng sariling hukbong sandatahan ay naging karagdagang estadistika na lang. Malinaw ang mensaheng ipinapadala ng larawang ito sa libu-libong sundalong Ruso. Walang takas, hindi ka binibigyan ng Rusya ng buhay, pipilitin kang lumaban hanggang mamatay o mamamatay ka kung titigil ka. Iyan ang dahilan kung bakit gumagana ang gusto kong mabuhay, dahil ito lang ang nag-aalok ng hindi na kayang ibigay ng hukbong Ruso. Tunay na pagkakataon para mabuhay. Ang nangyayari sa Rusya ay hindi lang krisis militar, kundi pagbagsak ng sistema. Kapag kailangan ng hukbo habulin ang sariling sundalo para pigilan silang mabuhay, magsinungaling sa dayuhan at ialay sila, ubusin ang bilangguan at mag-recruit ng may malubhang sakit dahil wala nang gustong sumali. Hindi ito malakas na hukbo, kundi binuo lang ng kasinungalingan, pera at takot. Pagsapit ng 2026, nagsimulang lumitaw ang mga bitak. At ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Sa palagay mo ba kakayanin ng Rusya ang estratehiyang ito? At gaano katagal? Ilagay ang iyong sagot sa mga komento sa ibaba. Kung napaisip ka, ibahagi ang video na ito sa iba na dapat din makapanood. Kung di ka pa subscribe, mag-subscribe na at i-activate ang kampanilya para di mo ma-miss ang susunod na videos. Hanggang sa muli.